Hello all signs, ito yung gabay ninyo. Maraming salamat. Kung bago po kayo dito, please don't forget to like, follow, subscribe. Thank you rin sa mga matagal na rito, sa ating mga YouTube channel members, shout out, pati na rin sa ating mga Facebook page subscribers. Shout out to all of you. Mga personal reading naman, kung gusto nyo mag-avail, mag-book, dumiretso kayo sa FB page ko. Or basahin nyo yung description ng video, nandyan lahat ng details. Start tayo kay Aries. Ano ba yung mga dapat mong malaman ngayon, Aries? Okay, may Pisces energy, fire sign energy, So, nakikita ko para sa iyo, Aries, is a period ng pahinga. Baka yung iba sa inyo, hindi maganda pakiramdam. So, nakikita ko dito, kailangan mo muna mag-take a break, yan. Pwedeng iba sa inyo, hindi, gustong magbakasyon. Basta taking a break from something. Whether literal na pagpapahinga yan, or bakasyon, or gusto mo lang ng time out from someone or something, no? Kumbaga, ano tawag dito? Kailangan mo ng time or space para sa sarili mo hanggang maging okay ka ulit. So, meron din ako nasa-sense dito na parang i-save mo yung energy mo, magpahinga ka hanggat kaya mo, kasi pwedeng mapapasabak ka later. I see also someone who is very, ano ba tawag dito? Very dominant yung energy niya. Very confident with the King of Wands. Nafe-feel ko parang masyado mong napuwersa yung sarili mo. Kailangan mo muna ng pahinga. Ayan. Pag sa relationship, this is, cool off. Gusto mo muna ng time para sa sarili mo. From a fire sign, ayan. Baka naman kasi ikaw din yung fire sign dito or another fire sign. Pero meron ding water sign. Kasi itong moon, pwedeng merong something na pwedeng may hindi ka nalalaman nangyayari sa background, Aries. It could be that someone is hiding something from you or keeping a secret. Ayan. Taurus, na yung mga dapat mong malaman. Tingnan natin dito sa iyong gabay, Tagalog horoscope. Boss watchers, welcome din kayo. Earth sign, meron dito Taurus, Virgo, Capricorn. Kapareho mong earth sign. Nine of Cups. Okay, so ewan ko, pero you have to make a decision about something with the Two of Swords, Taurus. Kailangan mo kailangan mong mag-decide about the Two of Swords. Pero pwede ring nako-confuse ka. Ang nakikita ko dito is someone who is slow and steady yung kanyang approach. So if this is a relationship, this is a slow and steady relationship. And nakikita ko na parang happy naman with the Nine of Cups, no?
So, parang meron something dito na mission accomplished para sa'yo. So, baka meron kang ma-achieve. Yan. And magiging happy and proud ka dyan. Pinaka-problem mo lang dito is itong, hindi mo alam ano yung next na dapat mong gawin with the Two of Swords, no? So, hindi ka sure, yan, hindi ka sure kung dapat mo bang gawin ito or yan, no? So, nako-confuse ka dito. Kaya, pwedeng yun yung nagiging cause bakit hindi ka makapag-decide. Gemini. Page of Swords, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, tsaka King, dalawang air sign energy. Tsaka Virgo. Merong someone dito na ewan ko, parang nakikurious siya sa'yo. Oo, with the Page of Swords. Or someone na naghihintay siya ng answer from you or ikaw yan, no? Pwedeng energy mo to or energy ng person. Basta meron ditong parang naghahanap siya ng answer. It could be na nag-i-spy siya sa'yo, no? Tsaka dito sa King of Swords mo, you need to make a wise decision about something. Baka may bagay na kailangan na ikaw sa'yo manggaling. Kumbaga, sa'yo manggaling yung decision. So yan, pwedeng ito ay kumbaga nasa sa'yo yung obligasyon na ikaw yung nagre-rely sila sa'yo na ikaw yung mag-iisip ng solution or decision dito sa isang situation. Okay, basta meron ditong someone who is very curious na malaman kung ano ba talaga yung sagot. Ayan, Page of Swords. Tapos pagdating dito kay Hermit, this is a period of yung parang gusto mo muna ng break from stress. Hindi ko alam. Basta merong parang this is you na parang gusto mo muna umalis, lumayo muna sa kumbaga i-detach muna yung sarili mo. Gusto mo muna ng peace and quiet, no? Yan. Cancer. Excuse me. Eight of Wands, Three of Pentacles, Eight of Swords. Nakikita ko dito, Cancer, is pwedeng merong bagong project na paparating sa iyo. Oo. Or pwedeng job opportunity. Nakikita ko kasi dito pwedeng magkakaroon ka ng bagong projects, opportunity, or yung bagong bagong makakasama sa trabaho. Oo. Pwedeng may bago kang team. Tsaka pwedeng merong magiging very busy ka with the Eight of Wands. Magiging maraming
too many things going on, no? Masyadong maraming movement, maraming ganap, yan. Pwedeng maraming activities para sa yung paparating. Tsaka nakikita ko parang kailangan mo dito makisama kasi pwedeng may mga bago kang makakatrabaho or bagong project. So, yun na nga, kung bagong project yun, magiging very busy ka. And then, yung project na yan, hindi lang yan solo mo na gagawin. No? Kailangan mo ng tulong ng iba dyan. Teamwork with the Three of Pentacles. Okay, some of you, parang meron kayong gustong gawin, pero hindi nyo pa magawa sa ngayon, or you are feel mo limitado yung kilos mo. Merong something na pumipigil sa'yo or parang feeling mo restricted ka, hindi mo magawa lahat yung gusto mong gawin. Or some of you, pwedeng iniisip ninyo, baka hindi ninyo kaya. Yan, yung mga ganyan. Meron kayong parang mga self-limiting beliefs, no? With the Eight of Swords. Leo. King of Swords, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, meron ka Three of Cups, at saka Hermit. Okay, Leo, nakikita ko dito is may mga responsibilities ka na kailangan mong unahin muna bago ka mag-happy-happy or pag-attend ng mga party-party. Okay? So, nakikita ko yan. Tsaka meron kang important matter na kailangan mong pag-isipan ng mabuti, or hindi ko nga alam kung pinag-iisipan mo na ngayon kasi meron kang contemplation with the Hermit card eh. And with the King of Swords, you have a responsibility or kailangan mong mag-decide, maging wise, gumawa ng wise decision about something. Yun nga yung sinasabi ko, parang merong responsibility or obligation na kailangan mo munang unahin bago ka mag-enjoy. Kumbaga, hindi ka makapag-enjoy hanggat hindi mo nagagawa yan. Kasi, dapat mo yung unahin. No? Yung obligation na yan. So, siguro, pagkatapos niyan, at saka ka lang makaka-happy-happy. Or, pwedeng iba sa inyo dito, you are single. Tapos, pwedeng yung iba sa inyo, masyado kayong ano ba tawag dito? Hindi, kumbaga pwedeng matagal na kayong walang social life, yan, kaya merong so nakikita ko dito may paparating na social event, yan, kung ano man ito, may gathering or party. Yan, magkakaroon ka ng chance to meet new people or may ma-meet ka na romantic interest. O, kasi pwedeng iba sa inyo single kayo, pero dito meron something na pwedeng may ma-meet ka. Yan. Either friend yung mga bagong makikilala mo dyan or possible na romantic connection. Okay, yan. May air sign tsaka Virgo. Virgo. Ito yung gabay mo. Okay, malakas yung energy ng celebration dito. Celebration with the Four of Wands. Baka naman merong gathering or occasion sa family man yan or hindi. Pwedeng may wedding or ibang occasion.
Pero pwedeng, meron ding someone na, nakaka-recover na from illness. Malakas yung energy ng healing or recovery sa sakit. Nakakakita din ako ng energy dito ng, improving situation. No, na nawawala na yung mga, kumbaga, yung release, pagtatapos ng difficult na pinagdadaanan. Pero meron din akong, matatapos na yung mga worries, sleepless nights, or kung meron mang galing sa sakit, nag-i-improve na yung health, nakaka-recover na, nanunumbalik na. Ayan. Pwedeng meron din akong nakikita dito na magbabalik. Whether uuwi, balikbayan, or parang magiging magkasama uli, mabubuo. Ano mang samahan yan. Pwedeng family, or pwedeng magjowa. No? Parang may homecoming na magiging magkakasama uli, mabubuo uli. Okay? Meron din ako nakikitang impulsive energy with the Seven of Swords. No? So, pwedeng itong person na to, kung ikaw man yan or ibang person, pwedeng hindi niya iniisip yung consequences, no? Na parang, basta nagiging impulsive siya and then later, magiging problem. May mga consequences na dapat pagbayaran dahil dun sa impulsive action. At mag-ingat ka kasi this is someone na pwede kang i-deceive. No? Trickiness, cleverness yan O, kung pagiging magulang, baka maisahan ka, no? So, think twice muna before doing something. Huwag maging impulsive. Okay? Libra. Kumukulog-kulog, umuulan dito, guys. Baka may marinig kayong mga kakaibang tunog sa background. The Sun, ang ganda naman. Thank you nga pala sa nag-donate sa akin, nagregalo ng tarot. Tarot deck. Di ko nababanggitin pangalan kasi yun yung request niya. So, hindi ko siya ma-mention. Pero maraming salamat. Sun card, Five of Cups, King of Swords. Wow. So, this is, a period ng pag-move on with the Five of Cups. No? So, finally, ikaw or this person is realizing his or her true worth. And this is a period ng yung finally moving on, nare-realize na wala na mangyayari dito sa situation na to. Meron ditong malaking decision with the King of Swords. Siguro nga kasi nakikita na wala naman nangyayari doon sa situation niya. Pwedeng this person has become stagnant for so long, kaya siguro nakita niya parang wala namang nangyayari na nagbababad siya sa ganyang regret. Ayan. Pwede kasing may regret or sadness na parang naisip niya na wala na mangyayari sa sarili niya kung mag-i-stay pa siya doon. So, yun. Wise decision with the King of Swords na mag-move on na lang. At better days are coming with the Sun. So, after netong loss or kung ano man ito, kung nagkaroon man ng tragic situation, pagkakabigo, crisis sa buhay or breakup, anything na nagdulot ng o kaya death in the family, kung mayroong mga nakaranas ng ganyan, grief, loss, sorrow, breakup, or failure. Pagkatapos na ito, storm na yan, the Sun will come. So, ibig sabihin, brighter days are coming, Libra. Paparating na yung improvement ng sitwasyon. No, mas magiging okay na ang lahat. No, you will also gain clarity with the Sun. Kaya yan, kung naghahanap ka ng answer,
or kaliwanagan about someone or something, ito na yun. No, this is a period ng manunumbalik na yung magandang energy. No, kung dito naging sad, depressed, lonely, ito na uli yung pagiging masaya, masigla, positive, no? So, yan. Magagandang bagay paparating para sa iyo after the storm. Scorpio. Eight of Wands, Seven of Wands, Three of Swords. Marami kang wands. So, nakikita ko maraming activity, very busy, very active. Or very inspired ka ngayon. Yun nakikita ko. Tsaka, ewan ko, meron ditong something na, parang ipinaglalaban with the Seven of Wands, so. Pero parang merong problem with the Three of Swords, yan. So, if this is health, no, be careful, Scorpio. I hope wala kang health problem, pero just to make sure, maganda kung nagpapa-check up ka sa doctor mo. Or it could be na pwedeng makaranas ka ng dito, ng loss or failure. Pagkabigo with the Three of Swords. Parang merong situation dito na masakit, magiging masakit or mahirap tanggapin para sa iyo. Pwede ka ring makaranas ng betrayal. O, sa friendship man yan or sa romantic connection. Energy ng hindi mo inaakala na magagawa niya sa'yo yung ganong kasakit na bagay. Pero yan, nakikita ko pwedeng yan. Yung iba sa inyo, kung nag-a-apply kayo ng trabaho, this is a good sign. Baka tawagan ka nung in-applyan mo. Ayan, nakikita ko na mabibigyan ka ng opportunity with the Eight of Wands. And magiging busy ka. Baka nga mag-start right away ka na dito eh. Pwedeng may biglaang travel. Yan. Okay, basta may maraming movement and action, no, with the Eight of Wands and Seven of Swords. So, especially related yan sa sa trabaho. Baka yung iba sa inyo, marami kayong lakad, travel related sa business or trabaho. Magiging very busy. Yan, maraming phone calls, maraming emails. At meron dito ko na-detect na defensive energy. Kung sino man yung person na yan na defensive kapag sinita mo. Or baka naman ikaw yun, Scorpio, Sagittarius. Five of Wands, Eight of Cups. So, nadedetect ko dito a lot of drama, a lot of conflict with the Five of Wands. And someone who is nape-pressure with the Page of Cups. So, pwedeng may water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Someone who is thinking of leaving with the Eight of Cups. Parang someone na magwo-walk out of the drama, yan, of the conflict. Maraming dito.
Pwedeng medyo magulo yung energy. Maraming drama, maraming kumukontra, or may mga kalaban or competition ka dyan. Pero with the Eight of Cups, parang dito, parang mas pipiliin na mag-walk away na lang from the drama. Okay? Or someone na nag-iisip nga na aalis na. Kasi parang wala na siyang feel niya wala nang sense na makipag-argue pa. So, ayan, pwede yan mag-apply sa romantic, pwedeng hindi rin sa romantic, ha? Depende kung ano yung nagre-relate sa inyo. Moving on or leaving, baka may aalis. No, pag sa career naman yun, diba, nakikita niya, marami siyang kakompetensya dito. Siguro maghahanap na lang siya ng opportunity sa iba. Okay? Okay, so yan. Pwedeng this is the Page of Cups is pwedeng may naiisip na bagong creative idea. So yun, pwedeng itong kung sa career yan, niisip niya siguro mag-try na lang siya ng ibang opportunity kesa dito. Kasi marami siyang kakompetensya dyan. Yan. Ngayon, kung relationship naman ito, pwedeng merong someone na aalis sa relationship ninyo, ikaw or yung person. Kasi nga parang ang dami ng palagi na kayo nag-aaway or nagbabangayan, kung meron man siloso-silosa dito. Ayaw na. Ito, pagod na tong makipag-agawan ng attention, pagod nang makipagkumpetensya kung meron man siyang karibal or kaagaw. Okay? Capricorn. Sun card, Queen of Pentacles, Knight of Cups. So, merong Taurus, Virgo, Capricorn energy. Meron din Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, napakasimple nung na-pick up ko dito is more on a romantic connection, Capricorn. So, hindi magre-resonate for sure ha, sa lahat, syempre. Pero ako, nababibes ko dito is dalawang person na masaya sila ngayon sa relationship nila, which is si Earth sign at saka si Water sign. So, pwedeng ikaw si Earth sign or vice versa. No? Taurus, Virgo, Capricorn, tsaka Cancer, Scorpio, Pisces. No? Nakikita ko masaya eh. This is a period ng yung going strong yung relationship, masaya yung pagsasama ninyo. Nakikita ko rin dito someone who is very generous. No, parang naipoprovide niya lahat yung material and emotional needs para sa partner niya. And someone who is very romantic with the Knight of Cups, nakikita ko. This person is really, romantic and dreamy person. Pwede may mga fantasies din ito. Very siya, very devoted lover siya. Ito, si Knight of Cups dito kay Queen of Pentacles. So, nakikita ko nga, very attracted siya and very invested siya emotionally ngayon dito kay, kay Queen of Pentacles. And nakikita ko, this is a period of harmony. Masayang relationship. If this is a situation or kabuhayan or career, kumbaga this is a period of abundance with the Queen of Pentacles, no? Kumbaga pwedeng steady yung kabuhayan, yung negosyo, yung career. Ayan. Aquarius. Maraming salamat sa nag-donate or nagregalo sa akin ng tarot deck. No? Mas pinili niya kasi hindi ko na lang banggitin yung pangalan niya. Pero thank you sa'yo and God bless. Maraming salamat sa pagiging generous and support.
Knight of Wands, King of Wands. Uy! Kala ko wands pa rin. So, meron ka dalawang wands at saka isang sword. Okay. It could be na merong dalawang fire sign dito, pero pwede rin namang isa lang. Ayan. Aries, Leo, Sagittarius energy. Someone na parang very determined siya. Determined itong person na to. Kung ito ay manliligaw mo, jowa mo, desidido ito. Desidido itong person na to. Tsaka parang parang siya yung more dominant. Siya yung more dominant dito sa connection ninyo. At okay. Kaya lang alam mo itong person na to. Hindi mo siya this person, ewan ko lang pero parang hindi siya yung tipong magpapatali. Ayan. Gusto niya may freedom siya eh. Ayaw niya nang nasasakal. Oh, yan yung nakikita ko. Pero very passionate energy. Gusto niya may excitement. Ayaw niya ng boring routine. Yan. So, yan, nakikita ko pwedeng merong movement or travel para sa iyo. Some kind of adventure na paparating or pwedeng ikaw ay very enthusiastic or excited about something. Basta meron some kind of exciting na mangyayari or activity or pupuntahan. Or pwedeng ikaw yan yung energy mo na nagiging very excited ka, very eager ka about dito. So, kung ano man itong tinutukoy dito. O, yung iba, tapos na yung bakasyon, back to work na uli with the Four of Swords. O, back to action na kasi. Pwede kasing galing ka sa leave, bakasyon, maternity leave man yun, o kung ano man yan, sickness leave. Or kung naging dormant ka, inactive ka for a while. Ayan na, back to normal na, back to action na uli. Okay. Pisces. Pisces, sana ikaw ay okay. Panoorin mo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs mo dito, no? Kung hindi alam, search nyo how to calculate your birth chart. Yan, maraming salamat pala. Shoutout na lang doon sa nagregalo, nag-donate sa akin ng tarot deck. Kaya lang ayaw niya kasi pa-mention yung name niya. Yan, thank you very much. Sobrang na-appreciate ko po. The High Priestess, Ten of Swords, Five of Cups. Ending ang nakikita ko dito, Pisces. Tsaka it's time to move on with the Five of Cups. Oo, parang I see someone na kahit hindi niya sabihin, alam niya na ang pupuntahan netong sitwasyon na to or relationship na to is an ending. Oh, siguro pagod na to. Kumbaga nakakota na. Wala na eh. Parang nakikita ko rock bottom na eh. Wala na akong nakikita dito mangyayari but to move forward na lang with the Five of Cups, no? Accept reality, accept na kahit gaano ka painful yung situation, kahit gaano ka uncomfortable, eto na yun eh. Kumbaga talagang hanggang doon na lang, parang naubos na rin naubos na yung salita nito. Wala na, parang tahimik na lang. Nakikita ko nga din yung inevitable na pagtatapos dito. Relationship man yan or ewan ko, or ayan, or it could be an end ng matagal na paghihirap. Yan. Kung meron kang pinagdadaan ng
matagal na nahihirapan ka dyan, yun yung matatapos dito. And finally, makaka-move forward ka na with the Five of Cups, no? Mag-i-start ka na ng panibago. Ayan, relationship man yan or sa ibang bagay. Kasi itong Ten of Swords, pwedeng, syempre, masakit yung ending, pero itong ending na to, ito pa nga yung magpapasalamat ko pa dyan sa ending na yan kasi dahil dyan matatapos na yung yung paghihirap. Okay? Kung ano man yung discomfort na nararanasan mo. At makakapagsimula ka naman uli with the Five of Cups, no? Kumbaga, na-realize mo lang kung ikaw to, na-realize mo lang na matagal ka nang nagsasuffer dito. Kaya siguro mas pipiliin mo na lang na tanggapin and mag-move on. Ayan, all signs, maraming salamat for being here. Siyempre, don't forget to like, follow, subscribe. Pa-like, share na rin itong ating reading. Pa-leave comment na rin. Take care, babush.